Magandang araw mga kapitbahay, Bataan, Bulacan, Pampanga, and Tarlac. Welcome to another episode of Mrs. Galang's Kitchen. And for today, we will be sharing with you a recipe na natutunan pa namin o nalaman namin na niluluto pa nung lolo ko. No? Ano tawag dito sa... Yung patang may mani, sabi ko. So, pakukuluan namin yung stewed pata with peanuts. Okay, so noon, wala man kaming pangalan para sa dish na to kasi iluluto na lolo ko, hati dito sa amin, kakainin namin. Masarap, no? So, we call it stewed pata with peanuts. Sounds very good. We will show you how when we come back. Magandang araw po mga kapitbahay. Ulam naman po ang aming lulutuin ngayon at kasama ko ang aking anak sa pagluluto nitong stewed... Ang pangalan ito? Stewed pork leg with peanut. Okay. Stewed pork leg with peanut. So, anong unang step na ginawa mo dito, Edwin? No, binlance mo muna yung pork leg, di ba? Last muna, tapos pinarin sa soy sauce. Para iswine, ayos ang stock na luto. O, bali yung leek sa huli mo ilalagay. Okay, so, after marinating it for about, dapat matagal to eh, dapat overnight naka-marinate yan. O, sige, sabihin na natin kalahating oras o isang oras. Now, we are ready to cook it. Siyempre, madalas nagmamadali. So, all we have to do now is, Mag-boil tayo ng water, mga 3 cups, 3 to 4 cups. ilang cups yan? Okay, na lang hanggang lumambot. Well, anyway, we will be adding water hanggat po hindi lumambot yan because dapat yung pata, dahil alam niyo naman yung mga Chinese, they eat with chopsticks. Dapat po pag kinakain yan, pwede mong ganyan-ganyanin sa chopstick para malambot talaga. Talagang natatanggal sa sa buto. So, we have to bring this water to a boil. After that, mainit na agad yung tubig natin. Ilalagay natin ngayon ito, yung mga pata. Yung recipe niyan, niluluto ng father ko nung bata pa ako. So, gustong-gusto ko yan dahil yung mga peanuts na nakalagay. Alam niyo naman yung mga bata mahilig magkukot ng peanuts eh. So, pagka kumakain ako, pinipili ko lang yung mga peanuts. Tapos yung sabaw, masarap yung kanyang sauce. Kaya sabi ko nga, Edwin, pag nag-iisip kami ng lulutuin para dito sa show. Tapos ilagay natin yung... Sabi ko, Edwin, gawin mo yung niluluto ni Lolo Tau. Pero ito, pwede rin ibaba dito para matanggal yung balat. Kung ayaw ninyong kasali yung balat. Kaso, it adds color. Reddish. Dahil matigas yung mani, hilaw po yan. Binili namin ng may balat, tinanggal lang namin yung balat. So, isasabay na natin sa pata. And then, ano yan? Pepper. Yung pepper. Bali yung iba, nilagay mo na agad na pang marinade. Yung rice wine at saka soy sauce, ginger. So, yung rice wine, soy sauce at saka ginger, yun ang inahalo niya po doon sa pata habang binabad namin. And then the rest, pagka niluluto na lang. Asan yung pang-cover mo? Ayan, lumakad yung cover. Lumapit sa amin. O, itakip mo ngayon. Ayan. So, ang matagal lang po sa parting ito, yung paglinis ng pata. Siyempre, pag binili mo yan sa supermarket, mas sa supermarket pa, somehow meron pa rin balahibo yan. So,
Gagamit ka pa rin talaga, aahitin mo yan. Tapos tatanggalin mo yung mga nakasingit sa kuko. And then, that is also one reason why we have to blanch the pata. Alam nyo naman, lumalakad dyan, lalo na yung mga nasa backyard. Sa putik talaga naglalakad dyan. So, we really have to clean and blanch para lahat ng impurities, lumutang. Ayun, yun lang po ang matagal dyan. Yung pag-prepare po, yung pagluto, iiwanan mo lang yan, maya't maya lang, i-check mo kung there is still enough liquid. And then after that, pag malambot na, doon mo aayusin ang lasa. Check po natin yung pata. Tingnan ko nga kung malambot na. Medyo... Tingnan ko. Pahiram ng tinidor mo. Wala akong tinidor dito. Medyo matigas pa eh. Sa ibang parte. Oh, sige, okay. Dagdag po natin yung asin. Yung asukal. Tapos, continue. Natin muli, tapos tuloy po natin yung pagluto hanggang lumambot na siya talaga. Ang gusto ng mga Chinese talaga dyan, yung lolo mo nung nagluluto ng ganyan, yung talagang natatanggal na sa buto. Pwede rin siyang mas maraming sabaw kung gusto niyo ng parang... Malagkit niya sa... Oo. Kung gusto niya parang mas marami siyang sabaw, pwede rin. Pwede rin talupa, alisin yung dark skin ng peanuts para maputi yung peanuts at saka yung sabaw niya, mas maputi nun. Pwede rin mag-dark siya, dagdagan ng konti. Toyo. Ang pagluluto ay hindi naman sakto, according to taste. So, tayo natin sa lumambot, mga ilang oras yan natin? Dalawa, no? Dalawa. Oh, matulog muna kayo. Joke lang. Okay, after 2 hours, malambot na po ito, pero kung gusto niyo pang mas malambot, just keep on, simmering it hanggang sa mga tanggal siya sa buto. Okay, now we will adjust the seasoning to taste. So, it will be needing a little more of salt, and then a little soy sauce, and then haluin mo, titikman natin. Kulang pa. Toyo pang konti. Okay. And then, add the leeks. Mix. Hanggang sa malanta lang yung mga dahon. So, color na naman dito. Brown, green, at saka yung peanuts. Na kung binalatan natin yung peanuts, white yan. Yung ginagawa ng lolo mo, puti ang kulay kasi nakabalat yung mga peanuts niya. Mas maraming sabaw. Tikman ko uli. Okay. Of course, if you want a stronger taste, you can add more cinnamon, at saka sugar, at saka yung star anise. Kung gusto niyo mas matapang ang lasa. So, ready for plating na ito, kaya alam mo, kulang pa sa lambot yan. Pag ayan, gusto nila mas malambot pa dyan. Lolo mo, pag ginawa niya yan, talagang nangangatanggal na sa buto. Then, put peanuts on top. Lagyan mo ng sauce sa gilid. And finish. Our finished product. Tikman natin, ha? Ito ang stewed pata with peanuts. No? Hindi po beans yan. So, this is... Yung lolo mo, nung niluluto yan, binababad niya sa tubig yung mani. Kaya yung skin niya parang reddish, matatanggal. Kaya ang labas ng sauce, puti. Okay, oo. Maputi nga yung natatandaan kong Yes, because ganito. walang balat yung mga Tapos mas masabaw. mas masabaw. Diba? Tapos Maraming. medyo... Para siyang nilagang pata. Hindi siya sauce, pero hindi naman siya talagang maraming sabaw. Okay. Sa mga hindi po nakakaalam kasi ang aking lolo, Isang magaling na isang Cantonese chef. napakagaling na Cantonese chef. From China at the age of 13, pumunta po siya dito sa Pilipinas at ang kanyang unang naging trabaho ay ang pagiging kusinero. No? Nung nagbinata na siya. Eventually, he opened the Royal Bakery. Doon lumaki si Mrs. G.
sa piling ng Kaya ako, harina. panadera, kusinera, ano pa? Lahat na lang. Nananalay din ako mga damit ninyo nung araw, ah. Okay. Very simple, but very interesting. Ibang Masarap. klase, no? Masarap. This is another way of enjoying your Pata. Nuttery. Kasi usually, pagka yung pata dito sa mga Kapampangan, parang estopado, ganun. O yung humba, ganun, ng mga sa Bisaya. Ito lutong Chinese ito. Chinese, ano? Yes, Yung this is a lasa. Chinese dish. Meron pang ibang nilalagay ang lolo mo dyan na ibang mga Chinese herbs. Kaso hindi ko na alam sundan kung ano yun. Kasi ganyan pa lang ako, kaliit nun eh. At So, saka, basta I tried to somehow duplicate the taste. Pero alam ko may kulang pa, mga Chinese herbs. Kaya hindi ko na alam yun kung saan niya hanapin yun eh. Pero okay naman. Of course, you can always improve it to your taste. We hope you try this recipe. I'm sure you will like it. For your questions, comments, and suggestions, do visit our Facebook page and leave us a message. Facebook.com/Mrs. Galang's Kitchen. Sana po nagustuhan ninyo ang aming episode for today. At sana, like I said, no, subukan ninyo ang aming mga recipes. You can also view... Tested. Oo. You can also view our old episodes sa aming YouTube channel, Mrs. Galang's Kitchen. All our recipes, bago ho namin ipakita sa inyo, these are tried and tested. Hindi lang ho isang beses, dalawa, tatlong beses. Para po, pag pinesent namin sa inyo, simplified at madaling sundan. Ano? Maraming salamat po.